etong mga Quadcom, Kengkoy. Akala mo, hindi sila pwedeng pulaan. Paiimbestigahan lahat na nag-criticize sa kanila. Kontrolado na nila yung malaking bahagi ng mainstream media, yung tinatawag na legacy media. Gusto pa lang sikilin yung mga independent, yung mga vloggers. Yung Tamil Tigers sa Indonesia, Opo. yun ay nagkaroon pa ng parity, nagkaroon ng Navy, nagkaroon ng eroplano, pero napuksa nila. Ayun. Dito hindi. Kasi nung malapit na, biglang nag-reverse ang policy ng gobyerno. Naging one of accommodation. Naging kaalyado nila, yung marginalized na, konti na ng pakonti, nalagasan na nga ang mga members of ating legislature na kaalyado ng mga Communist Front Organizations. Opo. Dahil sa NTF-ELCAC. Yes. Ngayon, ginawang kakampi. Nilakihan ng budget. Hindi gagamitin yun laban sa gobyerno dahil lamang sa ambisyon. Yun ang masaklap dito. At sa kami nagsasabi na nga rito, hindi naman kailangan mag-declare ng martial law. Parang martial law na kasi yung legislature, at least yung House of Representatives, rubber stamp, kontrolado ng pinsan ng Pangulo. Di ba? Bago, etong mga Quadcom, Kengkoy. Akala mo, hindi sila pwedeng pulaan. Paiimbestigahan lahat na nag-criticize sa kanila. Kontrolado na nila yung malaking bahagi ng mainstream media, yung tinatawag na legacy media. Gusto pa lang sikilin yung mga independent, yung mga vloggers, yung social media. Di naman po pwede yan. Magkakaroon ng backlash yan. Lalo na pagkang nagsasalita, si Raul Manuel, nagkakaroon ng backlash. Yung bata? Si Raul Manuel. Kasi may nagkakaroon lagi ng backlash. Si Raul Manuel Ewan ko kung bakit ang lakas ng backlash. Pagka si Raul Manuel ang nagsasalita. Bakit nga ba? No comment. Lalo na nung sumayaw siya sa TikTok, nagkaroon ng katakot-takot na backlash. Basta flash siya. Backlash. Backlash. Well, anyway. Ang lakas talagang maka-backlash. Bali, attorney, parang yung last time na nagka-pandemic tayo, parang semi-martial law sa buong mundo yun, ano? Parang ganun nangyari sa atin. Kasi hinihingi nga ng pagkakataon. Na kailangan talagang miwalay. Well, salamat po sa inyo kasi yan po, ayan guys yung mga nagtatanong sa akin. Si attorney na nagsasalita. Anyway, speaking of backlash, eto nga, natatawa ako dito sa maraming hinahaing impeachment complaints laban kay Vice President Duterte na malasado naman. Alam nyo, tayo, parehas po rito Ang akin naman, kasi naman itong si Vice President, alam na niyang target siya. Alam na niyang pinagkakaisahan siya ng legislatura. And even before there were talks of impeachment, binigyan pa niya ng bala. Kumbaga, yung mga kalaban niya, she supplied them with ammunition. Or to make another metaphor, she provided them with the rope with which to hang herself. Diba? Kasi yung bugso ng kanyang damdamin na pinagmumura niya yung mga malalaking tao. Oo, yung mga tao nung nakulong si Zulaika Lopez. Pagkatapos may sinasabi pa siyang, well, although sa aming mga abogado, evident na walang krimen doon Yung sinasabi niya, pag may nangyari sa akin, may kausap na ako, papatayin yung presidente. Still, pwedeng i-twist yun into something na pwedeng gamitin laban sa kanya. Pwede naman sanang hindi na niya sinabi yun. At saka, there were two instances kung kailan pwede niyang mabawi yun Opo. if she had coolly reflected. Yung time na sinabi niya yon na hindi naman impromptu, di ba? Recorded naman. Or the time na nirelease niya yung video. Opo. She could have taken it back. She should have withdrawn that statement. True, maaring ito'y totoo, maaring hindi natin alam. Pero kahit totoo na yon, hindi na dapat sinabi yon. Pero ang tingin ko... When you think about it,
alam mo ng target ka, huwag ka nang magka-paint ng malaking target. Do not make yourself into a big target and do not provide them with ammunition na ipuputok nila laban sa'yo. Ayun. Pero attorney, minsan kasi nakakausap ko rin si Chief Justice Narbasa nung araw, no? Nung araw. Akala ko ngayon eh. Hindi Kasi po- nakakatakot ko nakakausap mo kasi matagal nang patay si Chief Justice ng basa eh. Araw. Oo, kilala ko rin yun. Oo. Paborito kong kumakanta noon yan. Anyway, Pupunta yun sa bahay ni Erap nung ano eh, nung... Talaga? Oo, at nakipagkwento. Akala ko, kahapon mo lang kausap, Hindi, nakakatakot yun. sa golf course ng UP. No? Ayun. Hindi, natutuwa lang ako kasi sinasabi po niya na ang isang taong gusto... Ala! Hindi. Ang sabi nga po, ang isang tao daw, ito ayon sa mga eksperto naman to, ang isang taong gustong pumatay o pumatay ng tao, never na magsasalita Oo, totoo pa yun, yan. totoo yun. At ipapaalam sa tao o sa mundo na siya ay papatay. Oo, Never. hindi seryoso yun. Yung Kaya seryoso Kasi ako, lagi ako may death threats eh. Wala na. Kasi kung papatayin mo ako, ba't wawarningan mo pa ako? Di Yun. makakapaghanda pa ako. Minsan may tatawag. Yaw, papatayin kita, boss. Pumila ka. Panlabing-pito ka na. Doon ka sa dulo ng pila, ha? Naku, Unahin mo wag yung naman. iba, nauna sila eh. Buhay pa naman ako hanggang ngayon. Eh, attorney, mali po yun. Oo. Alam nyo, Buhay na pati yung mga ugat ko. Buhay na buhay. Pati yung lahat ng ugat. Yung ano, yung 5. Hindi naman. Siguro mga 4 patay. Sa isbuhay. Average. ay, nako. Hindi, whether it's true or not, ang sa akin lang yung pumatay ng tao, never think about it. Kasi unang-una, wala naman ho tayong karapatang pumatay ng tao. Oo naman. Unless ikaw ay nagde-depend sa sarili mo. Hindi, ang sinasabi ng batas ay yung defense ng sarili mo, Opo, self-defense. Okay. defense of relative, Yes. ng mag-anak, Yes. or kahit defense of stranger, pwede kang pumatay. Halimbawa, During the naglalakad site, ka. at the site. Oh, naglalakad ka. May nakita kang babae naglalakad, may mga hold up, sasaksakin. Oo, Pwede pinakita mo. may baril ka, legal yung baril mo, nakita mo, pwede mong barilin yung ano. Pwede mong barilin yung yung sasaksak dun Opo, sa babae. opo, Defense of stranger. Ayun. Ang masaklap dito, nagdadrive ka. May nakita ka, babae naglalakad. May lalaki. Hold upin yan. Hold upin niya. At pumalag yung babae, sasaksakin niya. Oo. Lumabas ka ng kotse mo. Oo. Binaril mo, pak! Oo. Narinig mo, Kat! Bakit sinong bumaril dun sa artista natin? Shooting pala, patay tayo Patay niya. tayo dyan. Shooting? Hoy, maraming ganyan. Ilang Kat! Bakit mo binaril yung artista ko? Paano mo matatapos yung pelikula? Yun ang mali. Yun ang mali. Patay tayo. Ibig sabihin, ano ba to? The movie outfit, walang guidelines na bawal doon. Should be, di ba? Actually, pwedeng... Pwedeng mangyari yun. At pwede, kung gano'n na mangyari man yun sa tunay na buhay, pwede mong i-depensa pa. In good faith, akala ko papatayin eh. Opo. Pwedeng depensa yon para Pero hindi ka, bakit- para mapawalang sala ka. Wala ka